hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Matapos manalasa sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon at Visayas, muling lumakas ang bagyong Enteng na ngayon nasa katubigan ng Ilocos Norte. 12 ang napaulat na namatay, kabilang ang 7 sa Antipolo, Rizal. Nasawi roon ang mag-inang natabunan ng gumuho nilang bahay. Patuloy naman ang paghahanap sa 3 pa nilang kaanak. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, anong update dyan? May signs ba na malapit nang mahanap yung 3 pang natabunan sa guho? Ruth, higit 6 na oras na mula nang ipagpatuloy ng rescue team ang paghahanap sa 3 miyembro ng isang pamilya dito sa magubat na bahagi ng Sitio Upper Banaba ng Barangay San Luis dito sa Antipolo City, Rizal. Hindi nawawala ng pag-asa ang mga rescuers sa pagtunton sa mag-amang edad 28 at 8 taong gulang niyang anak, pati na rin ang 52 taong gulang na lola. Kanina, tulong-tulong pa nilang hinila ang mahabang lubid para matanggal ang isang malaking bato kung saan posibleng naipit daw ang 3. Ginamitan pa nila ito ng water pump para lumambot ang lupa pero bigo silang mahanap ang pamilya. Sa ngayon ay nag-resume na sila ng kanilang operasyon matapos bumuhos ang malakas na ulan kanina. Ayon sa incident commander na si Kagawad Brandon Villegas, target nilang matanggal ang puno ng kawayan na katabi ng bato dahil may umaalingasaw raw na masangsang na amoy. Sakaling wala raw talaga doon, tatapusin na nila ang paghahanap dito at makikibalita na lang sila sa mga kalapit na bayan tungkol sa mga nawawalang residente. Kaanak ng 3 nawawala ang mag-inang natagpo ang patay, edad 27 at 1 taong gulang niyang anak sa paanan ng bundok kahapon. Tanging si Carlo Negro lang ang nakaligtas sa trahedyang sinapit ng kanyang pamilya sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng. Kwento niya, bumili lang siya ng almusal nang biglang gumuho at tangayin ng rumaragas ang lupa ang kanilang bahay habang tulog ang kanyang nanay, ate, bayaw at mga pamangkin. Isang ginang naman, Ruth, sa kabilang sitio, Antipolo Hills, ang natagpuan ding patay kahapon ng mga otoridad dahil naman sa flash flood. Ruth? Ria, dyan sa mga binanggit mo no, na napaulat na namatay, 7, tapos may mga hinahanap pa. O, ano pa ang ibang reports, injuries, and yung ibang apektado dyan sa Antipolo? Sa Antipolo, ang pinakahuling numerong nakuha natin mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng lokal na pamahalaan ay nananatiling nasa 7 pa rin yung kumpirmadong patay. Pero dito nga, meron tayong ongoing search and rescue operation sa Sitio Upper Banaba. Kapag nahanap na-account na itong mga to, tsaka lang madaragdagan yung bilang, no? Naririnig din natin dito sa barangay, parang meron ding iba pa na humihingi ng tulong. So ngayon, coming in pa rin yung mga figures sa iba't ibang mga barangay dito sa Antipolo at wala pa talagang latest update. So yun ang inaantabayanan natin ngayon dito. Maraming salamat, Ria Fernandez. Pinag-aaralan ng lokal na gobyerno ng Pililla Rizal ang pagdedeklara ng state of calamity sa kanilang bayan dahil yan sa matinding pinsalang iniwan ng bagyong Enteng sa kanila. At live mula sa Pililla Rizal, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, ano na ang sitwasyon dyan? Nagsisimula na ba ang pagbangon nitong mga residenteng apektado? Ruth, nahihirapan pa rin ngayon ang maraming residente dito sa Pililla Rizal dahil nga sa pinsalang iniwan ng bagyong Enteng. Bagamat humupa na yung aabot sa hanggang 10 talampakang taas ng baha, malaki at makapal na putik naman ang pinoproblema nila sa ngayon. Kahit saan ka nga lumingon, balot pa rin ang makapal na putik ang barangay Imatong sa bayan ng Pililla. Mahigit 1 talampakan yung kapal nito, kaya hindi agad maalis o malinis ng mga residente. Kinakailangan pang gumamit ng mga payloader truck para mabilis maitabi yung makapal na putik. Aminado ang mga residente, binabaha naman daw talaga yung kanilang lugar, lalo kapag malakas ang ulan o umaapo yung mga katabing ilog. Pero mas matindi raw ang pinsalang iniwan ng bagyong Enteng kung ikukumpara sa nagdaang bagyong Karina at Ondoy. Kwento nga nila, mala-flash flood daw kasi
kasi ang nangyari kaya mabilis ang pagtaas at malakas ang ragasan ng tubig na may kasamang putik, ilang troso at mga basura. Sinisisi ng ilan yung mga itinatayong subdivision at pagpapatuloy ng quarrying operation sa mga kabundukan. Pero depensa ng provincial government ng Rizal, matagal na raw yung mga development na ito at sadyang marami lang daw talaga yung volume ng ulang bumuhos sa kanilang probinsya. 6 sa 9 na barangay din ang apektado ng bagyong Enteng dito sa bayan ng Pililla kaya pinag-aaralan na nga ng lokal na pamahalaan ng pagdedeklara ng state of calamity. Ipakita ko lang din sa inyo, Ruth, sa aking likuran, ito yung likurang bahagi o pader nitong Virgilio Melendres Memorial Elementary School dito yan sa bayan ng Pililla na makikita ninyo talagang bumigay at talagang tumabingin, no? Tumaob dito sa naturang area dahil yan sa ragasa ng baha. Meron din isang bahay na natabunan o nadaganan nitong naturang pader. Buong pader yan, yung kahabaan ng pader na yan ang bumigay dito nga sa naturang eskwelahan sa Pililla. Nangangailangan pa rin ngayon ng tulong ang mga residente ng Pililla, Ruth, no? Kabilang dyan yung mga pagkain, malinis sa inuming tubig, maging financial assistance para sa mga gamit nilang nasira at inanod na nga rin ng baha. At mismong lokal na pamahalaan din ng Pililla ang humihingi ng tulong sa mga ibang LGU at mga may-ari ng fire truck na kung meron sila mga extra at available na mga heavy equipment na maaaring makatulong para mabilis na malinis yung makapal na putik sa kanilang lugar at makabawi at makabangon naman ang mga apektadong residente. Ruth, ay Mon, marami ka nang nabanggit dito sa epekto sa mga residente diyan. Ang gusto kong malaman ngayon kasi may record ng NDRRMC ng casualties diyan ba sa may Pililla? Meron ba diyan? Nakakalungkot, Ruth, kasi 2 yung reported casualties dito sa Pililla, Rizal. Una, yung isang nalunod na natagpuan, patay ito, 42-year-old na babae. Habang isa naman ang patuloy pang pinaghahanap matapos namang anurin din ng baha, isang 46 years old na babae din dito sa Barangay Imatong pa mismo yan na kita at talagang patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad dahil katabi lamang nitong barangay yung Laguna de Bay na posibleng doon inanod itong biktima, although wala pa namang 24 hours, patuloy pa rin nilang hinahanap itong 46 years old na babae. Ruth. Maraming salamat sa iyong ulat, Mon Gualvez. Hindi bababa sa 12 ang namatay sa pananalasa ng bagyong Enteng sa bansa sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC mula sa Calabar Zone, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas ang mga napaulat na nasawi. Tinatayang higit 62,000 pamilya naman ang apektado, katumbas po yan ng higit 240 individual. Higit 40,000 individual naman ang inilikas at nananatili pa rin sa mga evacuation center. Tiniyak ng Office of Civil Defense na nakatutok ang gobyerno sa pagtugon sa mga apektadong residente. Muling lumakas ang bagyong Enteng matapos itong lumabas sa lupa at magsimula ulit humigop ng lakas sa dagat. Huli itong namataan sa layong 100 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Lawag, Ilocos Norte. Nananatili ang bagyong Enteng sa tropical storm category, taglayang lakas ng hanging papalo sa 85 kilometers per hour at bugsong sisipa ng hanggang 105 kph. Sa ngayon, nakataas ang signal number 2 sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at sa hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Patuloy po mag-ingat sa malakas na ulan at hangin pati na sa banta ng landslide at flash floods. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, pati na sa Apayao, Kalinga, Abra, western section ng Mountain Province, northern portion ng Benguet at western part ng Cagayan, kasama ang Fuga at Dalupiri Islands. Samantala, hanging habagat naman ang magdadala ng malakas sa pag-ulan sa Zambales, Bataan, Palawan at Occidental Mindoro. Katamtamang ulan naman ang dala ng habagat sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Base sa track ng bagyo, tinatayang bukas ng umaga lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Alisin
Napansin ngayong araw ang sumadsad na barge kahapon sa isang pantalan sa Rosario, Cavite. Inanod ang barge dahil sa lakas ng alon, punsod ng bagyong Enteng. Nasa linya ng telepono sa frontline ng balita sa Cavite, si Camille Samonte. Camille, anong update dyan? Nandyan na ba yung mga hahatak sa barge? Ruth, sa ngayon wala pa yung pagbot, pero anumang oras hahatakin na yan ang dambuhalang barge na sumadsad nga dito sa pantalan ng Barangay Wawa 2. Malapit lang ang pinagsadsara nito sa ilang bahay kaya napilitang lumikas ang ilang residente rito. Sa kabila ng malakas pa ring hangin at alon, tuloy pa rin ang paghatak sa barge. Delikado raw kasi na tumuob ito papunta sa mga bahay na malapit sa pantalan. Sa ngayon, hinihintay na lang ang pagdating ng dalawang tugboat na hihila sa barge pabalik ng Tanza. Ligtas naman ang 5 tripulante ng barge na may kargang buhangin. Nagbalikan na rin ang ilang residente rito na nakatira malapit sa pinagsasara ng barge. Kampante na raw sila dahil tatanggalin na ito ngayong araw. Ruth? Camille, kasunod ng pagsadsad ng barge na yan, ituturing pa ba yan na ligtas para sa mga residenteng nakatira nga? Binanggit mo, may mga residente malapit dyan. Alam mo, Ruth, kung tutusin, hindi talaga sila pwedeng tumira dito dahil napakalapit nila nga dito sa pantalan, At madalas nang na-encounter ng mga residente rito na kapag ganyan na binabagyo, yung alon pumapasok mismo sa kanilang tahanan. Pero ngayon naman, wala rin magawa yung provincial government dahil kanya-kanya sila kasi na nagtayo rito ng kanilang mga tahanan. Karamihan ng mga bahay dito ay gawa lamang sa kahoy. At hindi na nga nila mapigilan dahil sa dami na rin mga residente na nakatira ngayon dito, pahirapan din naman na makaalis sila dahil wala rin naman silang paglalagyan o paglilipatan. So sa ngayon, Ruth, ang nagiging tugon na lang ng gobyerno ngayon ay naglalaan lang sila ng evacuation center kung saan mas ligtas yung mga residente tuwing may mga ganitong sitwasyon. Maraming salamat, Camille Samonte. Narito naman ang mga balitang dapat yung abangan sa Frontline Pilipinas. Iba pang update sa mga probinsyang sinalanta ng bagyong Enteng live na ihahatid ng News 5. Pag-asa, pumalag sa Facebook post ang isang mambabatas na nagsasabing tinutulugan raw nila ang kanilang trabaho. At management ng Nation's Girl Group BINI nagbabalang idedemanda ang mga nasa likod ng kanilang deepfake photos at videos online. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat yung malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.